If I get Eh, impeached, then that is my end. ganon. Ang sinasabi po mga bigan ay talagang little learning is a dangerous thing. Ayan. Isa sa mga golden rules yan ha. Sabi nga ng the late First Lady Luz Magsaysay ha. Tama ba, Senator June? Ayan. Abay, no talk, no mistake. Di ba? Ricky Ileto? Teka muna, ito muna. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating palatuntunan Damdaming Bayan. Wala palang impeachment trial ngayon. Ano po, ha? Abay, nakalibang ding manood talaga ng impeachment trial. Bukod sa, although na minsan boring, ayan, minsan ay may nakakatawa, ayan, at in short ay may natutunan tayo. Lalo siguro yung mga law students, ano ha? Pero ang suma total pa rin po, mga kaibigan, nalilibang tayo sa impeachment trial. Ayan, impeachment kay VP Sara. Ayan, kaya lang ang tanong, ha? Abay, kumusta po? Ayan, kumusta ang tiyan ni Juan de la Cruz? Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Magandang umaga, Malacanang. Uy, Miss Let, parang nasalubong ko na naman ang Pangulong Bonget Marcos kanina, ha? Abay, samba ang biyahe ng presidente? Parating yata kami dalawang beses na kami nagkakasalubong dyan sa, sa Skyway, ha? Abay, samba ang biyahe ng Presidente Marcos ngayong araw ng Huwebes. Aba, 23 na pala ngayon, ha? Ayan, abay, Mr. President, abay, 4 days na lang. Abay, 4 days na lamang po, mahabigan, ay sona na naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero sabi nga natin, baka naaliw po tayo, mga kaibigan, mga kababayan, baka naaliw tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Abay, ano kaya ang resulta ng
pinaiimbestigan ng Pangulong Marcos noong kanyang sora noong nakalipas sa taon July 28, 2025. 2026 na, ayan, isang taon na, ayan, nasaan na ang mga big fish, ayan, sabi siguro paulit-ulit kalakay, pero kailangan natin ulit-ulitin dahil baka po nagkakalimutan dahil isang taon na po mga kaibigan, nasaan na yung mga mastermind na mga nangulimpat ng bilyones na pondo ng bayan, yung bang pera ng bayan, taxpayers money mahuya, ayan, pagkatapos ang mga walang hiya, abay pinambili lamang ng kanilang mga luho sa katawan. Ayan, yung mga namili ng mga jet, ayan, namili ng mga helicopters, namili ng mga mansion, mga properties sa Amerika, sa Italy, sa France, Switzerland. Mantakin po niyo maibigan Mr. President, abay nabawi na ba? Ayan, anyari po Mr. President, yung mga inupakan yung mga kurapa na sabihan ninyong mahiya naman kayo. Aba, nangulimpat ng bilyones yan. Abay, ba't hindi pa nakulong yung mga umamin na nasangkot sa ghost project sa flood control? Abay, ano na ang status ng kanilang kaso? Abay, bakit nauna pa sina Senator Jinggoy? Ayan, Senator Marcoleta. Hindi naman natin sinasabing wala silang kasalanan. Pero ibig sabihin natin yan, tumatanggi ha. Pero yung mga umamin mahuyang mga ateng, ha? Abay, wala pa pong nangyayari. Ayan, naisoli na ba? Nagsoli na nga ba? Kung nagsoli man, magkano isinoli sa bayan? Ha? Abay, at nasaan yung kanilang mga isinoli? Abay, dapat nga itong isang kontraktor na umamid doon sa ghost project dapat itong naunang nakulong sa Payatas City Jail. Ha? Ano nangyari sa kanila? At ang mga graft busters naman, dapat you should take the cue from the commander-in-chief, from the president. Alam po niyo, nakalungkot mahabigan ni Mr. President, parang history repeats itself, sabi nga. Alam niyo kung bakit? Abay, ang dating Pangulong Digong, abay, meron na rin mga inupakang mga, sabi nga niya noon, congressmen. Abay, bakit walang nangyari? Ano ba itong sora ni dating Pangulong Digong? Ayan, 2020. Congressman Eric Yap, ACT CIS, Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Ayan po mga kaibigan. Congressman Henry Humamil, Ayan mga kaibigan. Congressman Josephine, Ayan po mga. Congressman Josephine Ramirez Sato. Anyari sa kanila ano ha? Abay, nagkalimang pagkatapos. Ngayon naman, Mr. President, ha? Abay sa zona po ninyo, ayan, may nangyari na ba? Asaan si Saldico? Asaan ang kanya makasabwat? Ha? Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Bakit natin paulit-ulit? Kasi baka magkalimutan po ha? Nasa linya na ba si Director Rino Abad? Sige nga, balikan natin ang malakayang standby Let Narciso. Ha? Samba ang punta ng Pangulong Marcos ngayon. At dumaan na naman sa Skyway kanina. Abay, nasa ating linya po mabigan si Director Rino Abad
ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Alam po yung sa world market, mga kuya mga ating, abay tumataas na naman ang presyo ng petroleum products. Abay, next week ba ay may oil price increase ulit? Director Rino Abad, sir. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Ayan. Director Abad, sir. Abay, meron nga po bang panibagong oil price increase na naman next week? Mukhang may aasahan na naman tayong dagdag na increase next week. At mukhang hindi na ho ito, Sir Deo, mababago eh. Naku po. Mukhang increase din uli ho tayo next week. At sa pagtaya po ninyo, mga magkano kaya ang itataas? More than pesos na naman kaya? Dahil 3 pa lang ho ang nakaraang trading days natin. So may 2 pa ho, yung ngayong araw at saka bukas. Pero dito nga, kaya ko nasabi na malaki na ho ang chance ng increase kasi yung gasolina natin umaabot na ho ng 5 peso per liter ang estimate namin. Ang diesel ganun din ho, 5 peso. Ang kerosene around 3 pesos per liter. Ayan. O nga pala, klaruhin nga natin yung 10 pesos plus na increase, Direktora. Ito ay installment. Ano po, ha? Ayan. Paano natin madedetermine kaya, matityak na itong installment na ito? Kasi sabi nyo yata, kanya-kanya bahala yung mga oil companies kung paano nila hahatiin yan. Paano natin mamomonitor kung ito nga ay ipapatupad, Director, sir? Director? Nag-notify na sila sa amin. Opo. Hello, Sir Dio? Yes, sir. On air pa po tayo. Nung Monday ng hapon, nag-notify na ho individually yung mga oil companies at nakalatag ho doon sa notifications nila yung staggered price implementation. Ito naman ho ay binibigay natin kaagaran yung summary niyan sa ating mga inspectors on the ground para ito yung pagbabasihan ng ating inspection pa rin. Ang binabantayan talaga natin, Sir Deo, dito yung ultimately yung total adjustment. Kasi total, mauubos ka agad nila yung adjustment in a matter of 3 days lang. So, for example, ngayong araw, pag maximum lang ho kasi ang allowed dun sa mandated pa rin na computation ng DOE. Ang binabantayan talaga dyan na dapat hindi sila sosobra doon sa maximum na announce earlier na mandated adjustment. Remember, mandated ho ito ng DOE, hindi ho ito kino-compute ng mga oil companies. Kami ho ang nagko-compute, kami ang nagbibigay ng figure sa mga oil companies. Umiiral pa rin ba, Director Abad, sir, yung National State of Energy Emergency? Opo, may 1 taon ho kasi yan. Ang period na yan. So mga next year, around March pa ho ang expiration dyan unless earlier terminated ng presidente. Kasi nilabas naman ito through an executive order. Pero for now, wala hong balita na ite-terminate yan. So ang default ho na binabantayan dyan na expiration baga would be the period stated there na 1 year ang effectivity niya. So, Direktora Abad, sir, ang DOE pa rin po ang nagtatakda ng price increase o kaya rollback? Opo, dahil nga ito'y nakita namin ang mas effective na paraan para masiguro talaga. Gaya nung naunang yung 3 weeks ago, naipakita ho natin ang epekto na yun. Nung mula 150 peso per liter ang diesel natin, naibaba natin to around 66 peso to 68 peso. Before nitong bagong gulo na naman. Kaya naging effective ho yung ginawa ng gobyerno natin na gawing mandated. Otherwise, hindi kami kampante nun na mula 150, kung pabayaan lang ang mga oil companies, baka hindi nila ibaba into at that time before the crisis, before this renewed conflict 3 weeks ago,
nakikita ko na sa kalsada may 66 pesos na to 68 pesos ang price ng diesel. May tanong po, Director Abad, sir, ang mga motorista at yung mga nagwewelgang jeepney drivers. Bakit na po itinaas masyado ang presyo ng diesel? Samantalang ito ay lumang stock pa sa kanilang inventaryo. Kung maalala nyo, 3 weeks ago, nung biglang nagkaroon ng MOU nung Friday ng week na yon. Kasi Friday yun napermahan ni President Trump. Pagka Tuesday kaagad nung next week, bumagsak yung presyo ng almost 10 to 11 pesos. In-implement ho din naman kaagad din natin yon. Wala din naman tayong hinintay na period dahil ang ating dito na sinasabi, this is a cyclical follow through nung week on week ho talaga ito, sinusundan ho talaga natin para fair sa lahat. Sinusundan natin yung nagko-cause ng increase at decrease. Unfortunately, yung nagko-cause lang ho talaga ngayon are largely affected nung itong Persian Gulf conflict. Kaya kung maalala nung una, nag-implement tayo ng almost 10 to 12 pesos na rollback. Wala hong hinintay na period kasi, Sir Deo, pag yan ay hinayaan natin na discretionary, not necessarily sa director ng OIMB, lalo na kung maging discretionary, ako ang magbabasbas. Parang wala naman akong power na ganun. Pangalawa, yung DOE as an institution, parang magugulo ho yan kung ngayon ang desisyon namin, hindi, 2 weeks ago yan i-implement. Sunod na panahon, 3 weeks ago yan i-implement. Paano kung rollback? Sasabihin din namin, 4 weeks ago yan, 4 weeks naman natin yan i-implement. Nawawala tayo sa in short, wala tayong scientific basis. Ang gawin na lang natin, i-week on week natin para walang fair to all. Fair to the oil company, fair to the consumers. Pag nag-rollback yan, rollback kayo dapat. Pag nag-increase kayo, okay, increase kayo. Pero pag nag-rollback again, rollback kayo dapat. Ayan. Isa pa, Director Abad, sir, meron bang police power ang Department of Energy na magpasara ng mga gasoline station na nagsasamantala, nag-hold? Kasi napansin po natin, linggo pa lamang po, nung maalamang tataas ng almost 11 pesos ang presyo ng diesel kada litro, abay, wala nang ibinebentang diesel ang ilang gasoline station. Ako, naranasan ko mismo, 2 gas station pinuntahan ko, abay, wala na pong diesel. Ang sabi, bakit wala? Out of stock na ba? Sir, under maintenance. Ayan. Sir Deo, yung mga ganong sample, classic sample talaga yan. Mabilis ma-test kasi pabubuksan lang ho namin yung kaya nga po underground tank. Ang mahalaga nga lang ho talaga, mai-report sa amin kasi may isa talagang gasoline station na nai-report sa amin nung Friday last week. Ayun talagang mabilisan yun na napuntahan. Ito namang nangyayari usually sa Monday. Opo. Na, minsan naiintindihan na rin natin ang gasoline station kasi pinipilahan talaga yan over the weekend. Kasi lalo na yung alam na 10 to 12 pesos yung increase this week. Kasagsagan, alam mo naman ng ating mga motorista, minsan sinasagad nila up to the weekend yung para medyo isasagad nila ang pagkaubos ng tank nila, and then full tank talaga ng buong buo. At naintindihan natin yun. Kaya lang nangyayari yun over the weekend. Kaya minsan nauubusan by Monday kasi pinilahan ka talaga Kaya marami din cases na ganun. Pag nakita namin na talagang wala talagang laman ang tangke at meron naman silang clear na ebidensya na nag-order na sila, meron silang pinakitang resibo na nagbayad sila for the next shipment nila, mahirap na ho talagang i-penalize yung ganong sitwasyon kasi may justification. Pero yung talagang sinara lang nila at klaro naman na may laman pa yung tangke, hoarding ho yan. Kaya binabantayan namin yung isang na-report sa Parañaque over this week. After itong week, babalik na yun. Kasi buong week yung inspection team namin nasa labas. Pagbalik nun, sigurado ho yan, Sir Deo, na ididiretso namin sa Legal Services Office namin for appropriate
legal action. Ayan, so kailangan pala isumbong po sa inyo. Pero ito, classic example. Ako mismo nakaranas sa Director Abad, sir. Nung linggo, ayan, babanggitin ko na rin. Yung Petron dito sa May Rojas Boulevard, ayan, malapit dito sa DFA. At yung Petron dyan sa Makapagal, ayan, malapit din sa MOA. Abay, pareho, ha? Wala nang diesel at tanong ko yung gasoline boy. Sabi ko, bakit naubusan na po kayo ng stock ng diesel? Ang aga naman, linggo pa lang. Under maintenance, sir. Ayan, yun po ang sagot. So, Well, Sir Deo, yan ho talaga ang, kasi kailangan namin mag-dissect. Dahil under maintenance there daw are almost 14 to 15,000. Sabi ko under Yun na maintenance. nga, ang kailangan ho natin- Bakit yung gasolina meron? Bakit yung diesel lang ang under maintenance? Yung nakapagtataka doon. Kaya ang importante ho ma-inspect ho talaga dahil doon ho natin mapoprove. Kasi sa resibo pa lang at allowed ho ang Department of Energy na tingnan ang resibo nila. Yung the day before makita namin may sales pa sila. At wala namang klarong sira. Kasi napaka-simple lang ho yan eh. Ang malaking pwede mong ma-claim na nasira dyan ay yung dispensing pump. Kasi everything is underground. Paano naman yun unless masabi mo naglindol tayo ng 8 intensity 8 magnitude, pwede mo sigurong ma-justify yan. Pero kung wala naman, parang mahirap talaga. Sir Deo, pag naimbestigahan namin, hindi ho, mahirap nila kaming mapapaniwala. Siguro, Director, alamin ko po yung hotline po ninyo kung meron kayong hotline numbers na pwedeng tawagan in case na may ganitong sitwasyon. Ang available ho talaga na mabilis, Sir Deo, ay Nawawala po kay Director Abad, sir. Ayan, pakikuha po yung... Naku, nawala. Ayan. At saka siguro dapat wala bang tauhan ng DOE na yung nagmo-monitor sa mga oil companies, gas stations pagka ganitong may announcement ng oil price increase. Ayan, balayan natin malo si Director Rino Abad na naputol. Alamin lang natin yung number niya, ayan, hotline ng DOE para pagsumbungan. Ayan, nakalungkot dahil may mga nagsasamantala pa sa ganitong sitwasyon, po, ha? So, siguro, naala ko pa nung unang panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr., napakahigpit. Abay, may mga nagmo-monitor na nag-iikot talaga, nag-i-inspection, ha? Surprise inspection sa mga gas station. Ayan, kung kinakalibrate yung kanilang pump, kung yan ba may daya o wala, ha? Siguro meron ding ganon. Ayan, Director Abad, sir. Ayan, naputol po tayo. Director, sir. Yung hotline na lamang po ninyo na pwedeng pagsumbungan ng bayan. Ba't ay pumasok si Director? Malu, ha? Ayan. Wala ba silang monitoring team? Sa bagay, sa dami na yata siguro ng mga gasoline stations ngayon eh. Ayan, na hindi na Director, sir. Yes, sir. Pakikuha po namin yung hotline po ninyo. Sir Deo, ang kailangan ko lang humatingnan pero available ho ang contact number namin through the DOE website. Andun ho ang Oil Industry Management Bureau na opisina at pag na-click lang ho nila yung link doon para sa opisina na yon, ang bubungad talaga doon is nandun sa ilalim yung contact us. Andun ho yung even the office of the director mismo ang matawagan nila. Ganun po, mahirap kasi minsan yung mga ganyan na director sir, kasi pag tinawagan mo, idadahal ka pa ng if you want to talk to the director, dial 1. Ayan. Hindi. Ganun ba? Wala bang direct line na madaling tawagan para hindi na mahirapan pa yung magrereklamo? Ayan. At saka siguro, Director Sir, ayan, isa pa, wala bang monitoring team ang DOE na nag-i-inspection sa mga gas station? Pagka ganitong alam natin na may mga nagsasamantala? Meron ho tayo. Talaga naka-ready ho yung inspection team. Opo. On a weekly basis. Talagang ngayon na mandated, talagang minamandate natin. Talagang may inspection ho ang DOE. Yun nga lang sa DEO, no, sa dami ho talaga,
kailangan sana ang mapuntahan namin, inuuna talaga namin yung mga complaint related na mga cases para yun mabilis ma-address kasi meron ng reklamo. Ayan na, kung ikaw ay nagpunta sa gasoline station, sinabing wala, ayan na, magtaka ka na, ayan na, pwede namin itawag sa inyo, paki-inspection Director Abad itong gas station dito sa may Rojas Boulevard o sa Makapagal Boulevard, mga ganon. Opo, mapapasadahan ho kaagad natin yan pag Ayan. ganyan, na para mabilisan ho natin mapinpoint kaagad yung nireklamong gasoline station. Ayan. Anyway, sige po, pakukuha ko kay Malu yung number po ninyo. Ayan, pero isa na lang po, ayan, last na lang, Director Abad, sir. So more or less, mga ano po ang ina-expect nating amount ng oil price increase next week? Well, kanina yung sinabi kong estimate, Sir Deo, 3 days pa lang kasi yun. So, posibleng mabago, pero ulitin ko na lang, yung 3 days pa lang, may estimate na ho tayo sa gasolina. Pareho, gasolina and diesel, around 5 pesos. 3 days pa lang to, no? Po. 5 pesos. At itong kerosene nasa 3 pesos. Kaya lang, mababago lang ito ng konti, pero mahirap sabihin na magro-roll yan back lang. next week. Oo. Diba, mataas ang tsansa na may increase ho tayo. Mababago lang ito para sa 2 pang araw na darating. Ayan. Today, yung araw ngayon at saka bukas. Ayan, pero kung ngayon pagbabasehan, 5 pesos sa gas, kerosene 3 pesos. Sa diesel, magkano, Director, sir? Pareho, Estimate. mga 5 pesos 5 din pesos po. din. Okay, Director Abad, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Opo, sa inyong programa ulit at sa ating mga kabayan. Damdamin Bayan. Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Damdamin Bayan. Yan. Kakalungkot yung mga ganun. Mahabigyan yung nasa letter in na yung gasolina mo. Nasa enough na, magiging empty na. Pagkatapos paikot ka sa mga gasoline station, wala kang mabilan ng diesel. Alang hiya naman ha? Abay, tapos nakapagtaka dito Sabihin nung gasoline boy, wala na kayo stock Hindi sir, under maintenance. Hindi ba masagot ng wala na, naubos na? Damdamin Ay, naku, sandali lamang Narciso mula sa Malacanang. Saan ba ang biyahe ng Pangulong Marcos ngayon? Sana po ay huwag niyang makalimutan, Mr. President. Huwag po ninyong kakalimutan sa inyong SONA ang sinabi po ninyong... Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Ano ang naging action natin, Mr. President? Ayan, may naging action ba yung mga graftbusters dito sa ibinunyag ninyong mga nagsamantala sa pera ng bayan sa pamagitan ng mga flood control projects na yan? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Japardi Maampaw. Oras ganap na alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa... Mga kuyang mga ateng marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Yung iba 5-6. Pero mag-ingat kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para daw i-claim ito kaya para daw ma-process. Naku, ingat dahil yan po ay scam, mga lolo, mga lola. Hindi po naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details, card number, login info at OTP. Ito po ay mahalagang paalala mula po yan sa BDO. Damdamin Bayan. Akala ko, babalik ko pa sa iyo. Ayan, sabi tuloy ng mga kaibigan natin sa kabila. Bakit lakay? Ayan, sobra-sobra ba ang commercial nyo sa DZRH? Lipat niya rito sa amin. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Nako, kailang Christmas siya, Mr. President? 2027 po ba? 2028? Ay, nagbayag mo tanapaw. Ay, Okinawa, Japan. Damdamin Bayan.
oras, Sister L? It's 8:54 at good Good morning, morning, Sister Elle. Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong Thursday pa lang pala. Akala ko Lakay Friday na sa dami ng mga nangyayari. Kaya ka pala naka-shorts, akala ko magja-jogging ka na. Hindi Akala naman mo, to shorty. Alam mo tawag dito ay escort. Escort ba yan? Bakit? Skirt sa harap, shorts sa likod. Sabi ng lola ko, bloomer daw yan nung Hindi, araw. grabe naman yun. Iba naman yun Lakay, yung sinusuot pag nakadress, di ba, or nakapalda. Ang lala naman nun Lakay. Yung bloomer, alam ko nun ang tanda kong bloomer, di ba, mga lola, yung shorts na naka-balloon. Ayan. Oo, Lakay. Yun yung madalas sinusuot kapag sumasali ng mga dance contest. Ayan, oo. Pero batiin ko lang Lakay Hindi pa na-invento ang cycling shorts nung araw. Wala pang ganun Lakay. Pero batiin ko lang Lakay ng Diyos marahay na aga yung mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na yung hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos na panawagan ko ang actually Lakay, ang daming nag-message, nagbabasa ako ng comment sa page ko. Ang Soreco, which is Sorsogon Electric Cooperative, may problema din pala Pati sila. Sorsogon, kina Senator Presiding Officer Senator Cheese. Yes, may problema din sila Lakay. Tagal niya naging gobernador dyan, tinaayos yung kuryente dyan. Ayun Lakay, yun yung problema. Tapos of course dyan sa Albay, may mga taga Piodoran na nag-message sa akin. Malapit lang yan sa amin Lakay, sa Huvillar. Ang tindi din daw ng patay sindi. Actually halos buong Albay pala Lakay yung problema. Kaya talagang nananawagan tayo sa mga ahensya ng gobyerno na sana ay maayos na. At pati tubig Lakay, dyan sa area daw ng Ginubatan. Para sa amin din, problema sa tubig. Mayor Romel Labasan, kailan natin ayusin yung tubig natin sa Pinili? Tagal-tagal na. Kaya nga Lakay, diba? So yan yung mga problema. Malapit na kasi yung zona ng Pangulo Lakay at alam ko naman na nakamonitor sa atin ng Malacanang. So kaya ipinaparating na natin, sana na naririnig nila yung mga panawagan ng mga malalayong lugar. Panawagan natin sa ninong ni Ruel Saldico. Nobol, ayan, Governor Noel Rosal, ha? May isa yun Lakay Kamsur. Kamsur sila. Oo. Ito binabanggit ko, Albay to. Nga, Albay si Governor. Hindi Lakay. Camarines Sur Lakay. Camarines Sur, sila mga Villaferte. Yes. Albay si Governor Noel Rosal. Yes. Ayan, Pero may sinasabi mo problema sa Albay sa inyo, di ba? Yes. Okay. At saka sa Ginubatan Lakay, tubig. Ginubatan is Albay. Ayan. So, Anyway. Maraming Lakay, maraming sa Masbate din daw. So, random comments na mga nagme-message sa atin Lakay. Kaya dismayado ang presidente Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan. Ay, totoo yan, Mr. President. Oo. Hanggang ngayon, Mr. President, ha? Lalo natin mga nagnako ng bilyones, ha? Abay, dalawa pa lang yata yung nakukulong. Yung mga malalaki, ha? Big fish, ayan. Wala pa rin. Bakit wala pa rin? Ayan. Pero ano man ang mangyari, Mr. President, abay, kahit bago magpasko ay wala pa nakukulong, meron naman. Meron naman daw Lakay. Kaya lang yung mga umamin, bakit hindi pa nakukulong? Ayan, mamaya bago mag-report sila para maipaalala natin sa Pangulo, ha? Ayan, babanggitin natin ulit yung inire-remind lang naman natin. May roll call ka ulit. Yes, di naman galing sa atin ito, galing mismo sa presidente. Yan yung mga binanggit niya. Ito nga, halos magkapunit-punit. 1 year na pala itong notes kong ito. Tingnan mo naman, maawa ka dyan. Ipa-photocopy mo na kaya yan. Tad na ng notes. 1 year na pa itong notes ko ito nung ipakita mo nga sa camera Lakay. Ito po mga notes ko nung zona ng presidente. Siyempre pag nag-speech ang presidente, may notes kami, nag-take down notes kami. Ayan, 1 year na pala ito, ha? Kaya pala malapit na magkagula-gulanit. Tapos wala pa nakukulong dyan. Meron pala. Diskaya. Ayan, sila lang. So this is Christmas. Mamaya natin balikan yung Hitman. Ayan. Tuwan-tuwa ka. Grabe yung mga pubit mo Lakay. Sabi ko sa iyo Kaya abangan niyo po mamaya yung binabanggit nila kay na Hitman. Ayan. Pero ano man ang mangyari, ayan, kahit na nalilibang tayo sa impeachment, nagkakalimutan sa kampanya laban sa korupsyon.
Ayan, kailan kaya may makukulong ulit bago Pasko sa December? Oo, bago ang 2027. 2027? Sila kahit ang sinabi ng Pangulo kung kailan December. Kung anong taon. Ganun ba yan? Charot lang. Parang ang abogada. Ayan. May special na baliha tayo. Isang senador. Ayan. Umalis na yung kanyang abogado. Yung kanyang chief of staff. Ayan. Bakit? Gasmati. Ayan. Di sumusunod. Di sumusunod. May sariling mundo. Sabi ng lawyer, ba't mo ba sinusunod? Alis na ako. Pero nasaan ba ang ninong ng bayan? Nasa Caloocan? Nasa kina Mayor Along malapitan. Kung Oka, ayan, kung Egay Erice, ayan. Pero ano muna ang word of the day, Mr. Het Dalmoro? Het, word of the day. Kung ayaw mo Kuya Het, eto na ang ating word of the day. Medyo mahina sa draw si Het ngayon. Kinakalawa ngayon. Ayan. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Pasamin natin si Het kay Supremo. Ayan. Magaling sa draw. Ayan. Hinahati ang bala. Si so Julio Valiente. Julio Valiente ba yan? Hindi ba Leon Guerrero? Hindi ba Leon Guerrero? Hindi ko alam kasi magkasunod yung movie na yun. But anyway, lakay ang ating word of the day tanong natin mamaya kay Senator Florante Rosales. Ayan. Word of the day. Ang ating word of the day ay sabong, hindi. Charot lang. Kasi ang dami nagko-comment sa picture mo sa page. Oo nga. Kung nagsasabong ka raw. Sabi sa akin, Lakay, yung manok mo naman binabaiyan eh. Sabi, pero binabaiyan pansabong, magagaling ang mga yun ha. Pero alam mo, Lakay, may kwento ko sa'yo. Ano? Sabi ni Yuel, hindi ba AI yun? Sabi ko, hindi yun AI. Totoo yun. Oo, totoo pong may manok sila Kay. Pero hindi ka naman nagsasabong. Ngayon, pang photo op lang po nila kayo. Hindi, baka pagka sinama ko ni Judge Felix Reyes, baka magsabong na rin ako. May nangantya pa, yung manok mo Lakay, pang tinola yan. Word of the day, Sister El. Ito ang ating word of the day ay neutral. Mali yata. Di ba, one-sided? Hindi. Neutral ba? Mas nagtitrending lang kayong neutral. Sa Tagalog ay dapat walang kinikilingan, walang pinoprotektahan Lakay. In Ilocano, tercera. Ayan. Tigas naman nun Lakay. Tercera, segunda, kwarta, quinta. Ayan. Parang cambio lang yan eh. Ayan, neutral, walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Ano bang context niyan? Ang context niyan Lakay, kasi kahapon. Nagtawanan ha? Ayoko na din magsalita kasi baka mabash ako. Natawa na lang din kasi talaga ako Lakay kahapon habang nakikinig. Yan ang tinatawag si Sir na little learning is a dangerous thing. Kaya nga Lakay, nakakaloka. Syempre nakikinig tayo dahil nagsusulat tayo ng mga news item. Ayun, medyo may Lakay, may ano ba tawag doon? May icebreaker. Pero actually dahil nga yung sinabi niya na dapat daw ang prosecution ay hindi one-sided. Hindi one-sided. Oo. Kaya ang sinabi naman ni Congresswoman Luis Lakay na nasa prosecution ay ang prosecutors ay hindi daw pwedeng maging neutral. At defense, ganun din. Hindi pwede maging neutral. Kaya nga Lakay na defense eh. May ganun ba? Anong klaseng logic yun? Kaya nga tuloy, sabi ni Senator Ping, mahirap ang bopol dito. yun din ang binanggit ko Lakay kanina. Sabi ko, para nag-a-apply doon yung sinabi ni Senator Ping na bopol I mean, mahirap Lakay, sa totoo lang. Kaya nga, ang golden rule dyan, Sister Ella, di ba, parang Ricky Ileto, ayan, less talk, less mistake. Ayan. Yes. Para wala nang less mistake, no talk, no mistake. Para nagbiro pa kahapon si Senator Ping. Napanood mo ba yun? Hindi ko napanood yung yan, sabi niya. Nagsalita siya, parang binanggit niya si Senator Lito-Lito na bigla. Ano sabi ni Senator? Nakalimutan ko lang yung exact word pero parang binibiro niya na baka daw
nakalimutan ko yung term na ginamit. May exact term siya, Lakay. Umihi yata ako nung hindi ko napakinggan. Oo, hindi mo napanood yun. Pero parang ayun, parang pinagtitripan niya. Alam naman natin magkaibigan sila. Yung macho black daw. Oo, Ayan, macho black. Ano sabi ng macho black? Ayan. Anong gist nung sinabi? Nakalimutan ko, Lakay. Mamaya babalikan ko. Talaga ba? Sa dami na nangyari kahapon, Sige, Lakay. painumin kita ng Memo Plus Gold. Ayoko na. Baka mabasya ko lang. Pero eto na ang ninong ng bayan. Nasaan siya? Ang ating ninong ng bayan Sa ay ating nandyan sa... DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na, Lakay, ang ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa Barangay 8, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Oh, nasa Dagat-Dagatan. Ayan. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Nako, nagwawala yung mga aso Lakay at Sister Ella, ayoko magsalita. Bakit? Ano daw sabi nila kay less talk, less mistake. No talk, no mistake. Eto na lang kausapin natin. Magandang umaga, pangalan mo? Darwin po. Darwin Aw. Darwin Aw ng Barangay 8 dito sa Dagat-Dagatan. Ano, Darwin? Dahil kaya Sister Ella, si Darwin malakas na nakikinig ng radyo sa kanilang tahanan dahil yung kanyang isang paningin ay neutral. Neutral ba yun o one-sided? One-sided na, Lakay. Kuya Darwin, if you don't mind, ano pong nangyari sa'yo? Good morning po. Good morning good po. morning, Darwin. Sa pagkapanganak na po ito eh. Inborn. Ayan. Pero okay naman, kuya. Okay naman po yung isa. Nakakakita naman yung kabila. Ayun. Kaya po. Ayan. So talagang hindi mo tinatakpan, hindi katulad ni yung singer si Randy Santiago, di ba? Ayan. Ay, naka-shades. Hindi ka nag-shades, kuya? Hindi po. Gusto mong para class ang dating? Ayan. Ano? Merong lady lawyer na nakita ko yung ginagay si General Moshe Dayan ng Israel. Yung may patch yung isang mata. One piece lang. Parang pirate. Ayaw mo nung ganun, kuya? Ano na? Hindi ko po alam. Hindi alam. Ayan na. Kung para may tapete yung isang mata. May parang ano siya. Sa kabayo. Hindi naman, kuya. Hindi naman sa kabayo. Binata. Isa lang ang direksyon. Binata ka ba, kuya? Binata ka? Opo. Ayan. Maganda, kuya. Pamporma yun, ha? Pamporma yun, kuya. Malakas ang dating nun, ha? Parang ano parang yung pirates. Parang si Sparrow, ano pa pangalan niya? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Hindi na po. Ayaw niya. Sabi ni kuya, wag ng forma-forma na yan. Tapalan na lang natin 1,000 yan. Ayan, 1,000. Shades na lang, kuya. Shades na lang para maganda. Ayan. Anong bigyan gusto mo ng pabili ng shades. Oakley ba ang gusto mo? Wow, ang mahal ng lakay. Ray-Ban? Ray-Ban. O yung nabibili sa gas station na tig 500. Kuya, sabihin mo na kay lakay. Malay mo, bigyan ka ng lakay pambili. Ayan. Gusto mo, kuya? Pangkain na lang po, lakay. Pangkain daw po, lakay. Grabe, nakakatawa si kuya. Sige, kuya. Ayan. Okay, so... Dahil Darwin, sino paborito mong announcer sa DZRH pag umaga? Deo Macalma po and Sister L. Sister L, ito meron ko 1,000 pieces. Ayan. Ayan, para sa yan. Ayan. Salamat po. Huwag ka muna Huwag ka muna magkasalamat na Kuya Darwin at dadagdagan ko pa yan. Ayan. Dagdagan na 1,000 siya. Ay, 1,000 pa daw, Ninong. 1,000 pa, another 1,000 pieces para sa Darwin. Salamat po, Deo Macalma. Wala ka naman, Kuya Darwin. Tatapatan ko yung binigay mo. Ano? Dahil nagbigay ka ng 1,000, 1,000. bibigyan din natin siya ng bagong phone. Oh, may bagong phone, Darwin? Pwede po. Hindi to galing sa mga sugal. Yan ba yung pinapamigay? Ninong, yan ba yung pinapamigay mo? 100 cellphone ang ipapamigay mo, di ba? Oo, nagsimula na tayo kahapon. Pangalawang araw natin ngayon. Kaya meron ka ring... Aba! Telelet! Anong cellphone yan? Patutugin mo nga, Ninong. Bakit hindi gumagana? Patunugin mo. Walang dial tone. Walang dial tone. Walang sa baterya, mutulite. Ayan. Ayan. Ayan! Aba!
Yan ang telelet phone. Mukhang mukhang Telephone para sa girlfriend May mo. sariling landline na. mukhang ginajam sa West Philippine Sea. Ayan. Totoo ba yan? May namimigyan na tayo ng cellphone ngayon. Ba't di ko alam? Ayan lang kayo pinapamigay. Wala daw Uso ngayon yung pinamimigay lakay kasi hindi natin kayang Mag-iPhone- produce ang iPhone 17. iPhone 17. Wala tayong Oo. wala tayong sponsor na sugal eh. Ayan. Wala tayong 4 point something million. So, Oo. Nokia. Ayan. Tama yun, wag ano ng sugal. Yes, tama. Okay, si Kuya Darwin. Huwag Ayan, magsusugal. Thank you po. Okay, Darwin, dahil ikaw ay nanalo, meron ka ring, syempre, ang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Dala ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga labahin kapag inanlawan gamit ang Charm Popcorn. At syempre, babanlawan gamit ang Charm Popcorn ang pinakabagong Deezer H t-shirt. Yan, para sa yan, Kuya Darwin. At meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, wawakasan na ang kahirapan kapag natikman ang lutong ng pritong manok at ng ano ba to? Kasi yan bangus, ko mabasa. bangus sisig. Tinapang-bangus. Tinapang-bangus. Ninong Richard at Ninang Paulette. Thank you po. Ayan. Yan, maraming salamat. Yan ay hatid sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Thank you po. At syempre, kailangan sagot mo yung ating word of the day para makuha mo naman yung ating medium component. Neutral. Neutral, yan, meron galing, kang galing medium talaga, component Kuya. natin sa atin ang Astron, alagang maasahan. Kala ko hearsay yung ano eh. Alin? Yung word of the day. Iba. Iba pala. Aba talaga Neutral. Neutral po pala. Nakasubaybay talaga si Kuya, ha? Ayan, alam niyo mga Opo, hearsay. sa DZRH po ako nanonood. Talaga naman, galing-galing mo talaga, Kuya. Ayan. Okay nga Rod, Kuya Darwin. Maraming salamat at congratulations at Merry Christmas. Maraming salamat po, Sir Deo. Wala po Yan ako, anuman, Kuya. maraming salamat Darwin at Lakay. Maraming salamat din sa mga nandito. Tignan mo, ang daming nakausyoso oh. Ang daming dumating Lakay. Napasugod. Nanonood dito kay Darwin at sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nang susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ninong Sherwin at Kuyang Darwin. Ow! Dinumog ba? Nakita pogi si Kuya Darwin eh. Ayan. Mukha ni Coco Martin. Lakay, wait lang. Hindi tayo nakapag-countdown ngayong araw. Ngayon Ilang po days ay before Christmas ba? 154 days at 14 hours bago magpasko. Sabi mo 150 kahapon. 155 kahapon. 55 ngayon. 154 ngayon. 54, ayan. Talaga ng panahon. Sandali lamang let Narso standby, Remadad pa standby man ang Milky Rigunan. Samba pumunta na naman ang Presidente Marcos Let. Parang siya yung nasalubong ko sa Sky Weekend dahil namang convoy. Ha? Hindi ko na nakita yung plaka nung nasa gitna eh. Ayan. Kung number 1 ba o number 2. Ayan. Ang first lady man number 2. Hindi pala. Si Inday pala ang number 2. 1 Lakay. 1. Pagka, ano ba ang plaka ng first lady? 1.5? Ay, hindi ko alam na. Wala na, meron ba? Wala naman na. yata Lakay. Hindi naman siya Standby, let. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond at Paas. Abay, matindi yung mga pahayag ni ni Edgar Hoover of the Philippines. Director Melvin Hoover Matibag. Ayan. Sabi niya, naku talaga. Sino bang Edniel? Let, sino ba ang nagbibigay ng security details sa Vice Presidente? Malacanang ba o AFP? Ayan, oo. Yung PSG, ayan, PSC. Ayan. At sino ba ang namimili? Ayan, kasi sinasabi ni Director Matibag kahapon, yung kill plot laban sa Presidente, First Lady at dati Speaker Romualdez ay ang kanilang mga persons of interest ay kasama daw po sa Vice President Security Group. Ayan. At sinasabing
baka doon may dayuhang grupo ang posibleng sangkot dito sa kill plot, ha? Sabi ko Sister L, ayan, matindi yung aking bubit. Bubwit, Ayan, grabe yung bubwit mo lakay. Oo, ayan. Sabi ko kay Sister L po, mahabigan abay, ayoko lang sabihin. Ayan, dahil meron tayong kilalang hitman. Ayan, na talagang veterano. Ayan, oo. Ayan, sa amin din sa Pinili, Ilocos Norte, meron din ganyan. Kaya yung mga hitman doon sa amin, yung mga ang tawag doon sa, ano bang tawag doon sa, may term na ginagamit sa amin sa Ilocos, yung hitman, hindi gun for hire. Ano nga bang term ng ginagamit nila? Ayan, anyway, itong hitman na ito, Sister L, and kalbo ito. Ayan. Kalbo? Oo, grabe naman yan. Kilala yan lakay. Kilala yan. Na hitman. Oo, kilalang seryoso hitman ba ito. talaga? Seryoso? Ano man, yung kilalang hitman, di mahuli-huli to. Ang galing-galing niya. Ayan, ayan. Marami nang pinatayan lakay. Ay, dami nang pinatay nito. Oo, ayan. Sino ba yan? Yung hitman na yan, ayan, may mistiso. Ayan, Mistiso? Sayang naman yung mukha lakay. Oo nga. Sabi ganun. Seryoso nga yan lakay na Yung hitman? hitman. Ayan. Si Jason Statham. Ayan. Di mo napanood yan? Daming bayan. Baka mamaya may mag-cut ng video, sabihin, ay meron daw siya mga kilalang hitman. Ayan, sumesend niya si Malo. Ayan na. Hitman, commercial. Sandali lamang. Let stand by Raymond, stand by Milky Rigunan. Good morning, Jason Statham. Apa yung pelikulang Hitman? Ayan. Oras, Sister L. It's 9. Anong oras na ba lakay? Teka muna. Ayan. 9:16. Sandali lamang, Het. Ayan. Alam po nyo, mahabigan. Ayan. Alam mo, Igan, parang early. Ayan. I-request ko na meron din kayo nitong N Plus Gold. Ayan. Alam po niya, mahabigan sa mga senior citizens, ha? Ayan. At sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalitan niyo lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya araw-araw. Kaya ikaw din, Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan, Dr. Alan Racho. Naku, ikaw din, Dr. Isa Suntay. Kailangan mo ito, Dr. Isa, ha? Malaking tulong sa atin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. At Miss Let, pwede rin sa presidente ito sa busy ng kanyang mga schedule, ha? Malaking tulong ito kay inyo lakay, ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong mga millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:17. This time check is brought to you by Sa Sister L. It's 9:25. Alamin natin, hatawin natin ang mga reports. Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Ayan. May sagot ka agad si Senator JB, ha? Standby man ang Milky Rigunan. Ayan. House Speaker Faustino D. pinanguna ng final SONA run-through. Aba, manong Speaker, Apo Budje, ha? Ayan, nang madadjekwan, practice ni Presidente, rehearsal. Ayan. Ready na daw sila lakay para sa SONA. Ayan, manutikwa, rehearsal ni Apo Bonget. Ayan. Kasi may mga rehearsal yan. Ayan, si Erap yata, tatlong rehearsal yata. Talaga ayan. lakay. Kailangan kasi yung mga punchline dapat maganda ang dating. Tsaka ayan, may timing lakay ang bitaw. Oo, tsaka yung may conductor ng applause. Ayan. Tapos tayo naman nagbibilang. Ayan, tayo naman nagbibilang, ha? Ayan, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Daming bayan.
Ang Pangulong Bongbong Marcos bibisitahin ang mga sundalong nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal. Ayun lang sabi ko yung na nga ba? pinukpok Ng sagwan. Sagwan yun lakay eh. Saan ba sa kaya pala sabi ko na nga ba si Presidente nasalubong ko na naman kanina ha. Hindi ko nakita yung plaka kung number 1 Ayan. Natabunan Ayan na. Pero bago ang report ni Leta Narciso Sister L, Raymond at Manang Milky Rigunan, abay i-remind ko lang Miss Let ha. Ayan na. Kasi Lunes na ang sona ng Pangulo, baka mamaya magkalimutan ng dapat bigyan tayo ng update. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Daming bayan. Dito yung doon, Apo Presidente, kat awang pati napasamak, Apo. Hindi ko na maintindihan sinasabi mo. Dudua mo pala na dyan na ibalod na. Wala na naintindihan. Ang sabi ko, Sister L, sana wag niyang kakalimutan. Ayan. Sabi niya, ito mga ninakaw nila, babayaran pa ng ating mga kapu-apuhan. Ayan, kaya ipinapaalala ko sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ayan, Apo, The ayan, pronunciation. nalpasti Pascuan, ayan. Basta mo nabalbalod pa lang. Ayan. Kaya I will repeat it again for the second time once more. Ayan, ang mga binanggit. Ito ano lang naman, Let, update. Binabasa lang namin yung mga sinabi rin ng Presidente. Ayan. Sana lakay kung kasi 'di ba sabi ni Miss Let, mayroon naman na diyang mga nakasuhan, mayroon naman na diyang mga iniimbestigahan. Kailangan siguro natin lakay na lalo na ng taong bayan ay ano na ang status, ano na ang update, ano na ang nangyari sa kanila kasi ang tahimik lakay. Ayan. Meron namang mga nakulong na pero tumatanggi. Pero yung mga umamin na, ba't di pa nakukulong? Di ba dapat yung mga umamin, kulong ka agad dyan. Kung sa presinto yan, ikaw pala inamin, sige, diyan ka sa karsel. Kasi inadmit na nga yung ginawa So, i-remind lang natin ang Malacanang, baka may update ang Presidente sa kanyang zona. Ito yung mga binanggit kong contractors. Ito ang update. Kinasuhan ko na sila. Ayan, ang dami na nakulong. 2. Ayan. So, 2 out of 15? Yes. So, with your indulgence, Manang Milky, Raymond at Paas, at Let, ayan, para ma-remind ang Malacanang, baka nakikinig si Secretary Dave Gomez. Secretary Dave Gomez, ayan, may nagtanong sa akin sa CA, ayan, ano? Sabi, lakay, sabi niya, kilala ba yung PCO chief, si Dave Gomez? Oo naman, boss, sabi niya, ano ba yan? Ano sa tingin mo? Magaling yan, boss. Magaling yan. Ganun ba? Ginagarantiyan ko yan. Sabi ko, 100%. Ayan, maayos yan si Dave Gomez. Ayan. Ganun ba? Okay, ayan. So, naka 1 point na siya sa CA. Ito, ang 15 contractors with most flood control projects. Kasama na rito ang mga ghost projects. Ayan.
babasahin na naman natin bago magkagula-gulanit ang aking notes. Na 1 year na pala itong aking notes, Sister Lakay, El. sabi ko nga sa'yo, Mantakin mo yan. para ng Ito nga, kupas-kupas na nga eh. Yan. Parang scratch na nga ito eh. Ha? malapit-lapit na yan Lakay maging Jurassic. Alam mo naman, kasi mapapalitan na ito. Siyempre sa SONA ng presidente sa Lunes, Pero meron hindi, na wag naman. mong itatabi yan. Oo, Kasi noon. for ano mo yan eh. For perusal, yes, referral. Ayan. Pagka magagamit mo yan Oo sa nga, mga susunod pa. Baka mamaya banggitin ng presidente uli sa SONA, ayan, di checkan ko na lang. Ayan. Ito po, ayan, para sa kaalaman ng Malacanang, baka hindi maisama sa SONA ng presidente. Ito ang main issue sa kanyang SONA noon nakalipas na taon po, mga kuyang mga ating. Number 1. Ikaw na nga magbasa. Ayan. Ako. Magbabasa. Akala ko ba ikaw? Ganda mong basa. Ayan. Okay, Baka sige. sabihin, para may iba naman. Ay, ganun? Number 1. O bakit may ex na to? May ex na. May mga notes ko yan eh. May mga, yung mga... May mga meaning ba to? May mga meaning Puro guhit yan. lang ng ballpen nakikita ko rito. Ikaw na nakakaintindi nito. Siyempre may mga notes dyan na na kita mo isa, May maganda. nakalagay dito. Maganda ang misis ko. Mga May ganyan. nakalagay dito, no alimony. Ayan. Ano to Lakay? Ba yan? Mga notes yan ng mga yan. Yung mga di nagbibigyan ng alimony yan. May bubwit ka pa dito. Abay, siyempre parang hitman lang yan eh. Ayan. Pero eto na muna Lakay. Uhulihin ko na lang yung paborito mo. Ayan. Ito muna, yung number 2 muna. Number 2. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. At ang presidente niyan Lakay ay nakakulong na. Si Sara Descaya. May nakulong na naman pala eh. May nakulong na Lakay. Check. Pangatlo, ang St. Timothy Construction Corporation. At ang head dyan ay si Maria Roma Angeline Rimando. Nakulong na rin yata yan. Ayan, Parang hindi ko pa alam. hindi pa? Wala Ayan, pa. oo. Ang pang-apat, ang QM Builders under Engineer Alan Kirante. Ayan. Pang-lima, ang EGB Construction Corporation. At ang owner niyan ay si Ernest Robert Blanco. Ang pang-anim, ang Top-Notch Catalyst Builder Incorporated. Ang presidente po niyan ay si Yumir Villanueva. Ba't di natin narinig ang mga yan? Samantalang, yan? Parang wala to Lakay. Hindi Top ko... sa agenda ng presidente sa kanyang SONA yan. Ayan, Ito na ang pang-pito. Pampito. Ang Centerways Construction and Development Incorporated. At ang presidente po niyan ay si Lawrence Lobiano. Nasaan ang mga yan? Parang may nakita akong may note na naman dito sa gilid. Ano note dyan? Ano to? Ano nakalagay? Ano note ko dyan? 30 million. Billion. Ano ba to Lakay ko? Ano nakanote dito? Ito naman. Alam mo, para ako stenographer pag may mga may mga pero ito na Lakay, ang pangwalo ay SunWest Incorporated. At hanggang ngayon ay hinahanap po ang may-ari niya na nasa ibang bansa. Itago natin sa pangalang Elizalde ko. Baka pakape ka pa sa Eiffel Tower yan. Nasa France yan. May mga tropa na yan doon. Ang pang-siyam ay ang High Tone Construction and Development Corporation. Under naman po yan ni Christopher Quito ko. Hindi ko maalala kung pamangkin niya to Lakay ni former congressman ko. Kapatid yata yan eh. Tanong natin kay Governor Rosal. Alam niya yan. Actually, nasa-search yan mamaya. I-double check ko. Sige. Ang pang-sampu ay 888 Construction and Supply Incorporated. At ang nandito na nakapangalan ay si Engineer Wilfredo Natividad. Kita mo, nasa naman ito. Ayan, special mention ng presidente. Hindi ko to... Parang nawala sa radar ng mga graphbusters natin. Hindi ko to naririnig masyado Lakay. Ang pang-11 ay ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation under Romeo Miranda. Meron pala Romeo Miranda. Pang-12 ay ang Wawaw Builders. Ayan, kontrobersya na Wawaw Builders. Ito ba yung kay Sally Santos, yung umamin? Ito ba yung umamin Lakay? Tingnan mo yung notes ko dyan. May Walang nakalagay lang dito, Picab. Picab. Ayan. Ghost Projects, Baliwag, Bulacan. Baka taga-Picab yung may-ari.
EGB, Kasosyo, ano ba to? ayan, Ito ba lang kayong may mga ghost projects sa Bulacan? Ayan, Maliwag. oo, Okay. ayan. Siya atang under niyan ay Mark Alan Arevalo. Ayan, sino Ang pa? pang-13 ay ang MG Samidan Construction under Marjorie Samidan. Ayan. Ang pang-14 ay LRTK Builders Incorporated under Luisito Tique. At And- pang-15 ay ang Road Edge Trading and Development Services at ang presidente niyan ay si Ryan Willie Oy. At eto na lakay ang ating number 1. Yung sinasabing flood control king. Yes, ang Legacy Construction Corporation. Ang presidente po niyan ay si Alex Abilido. Ayan. Yan po ay binabasa lang namin yung mga binanggit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na involved po sa mga maanumalyang kontrata sa flood control. Kaya nagka-hetot-hetot po ang mga kabayan natin sa Bulacan, sa Mindoro. Ayan, dahil po sa kanilang flood control project na substandard, yung iba ay talagang ghost. Ayan. At ang tanong, note dito nila kay ano ba note? no ko dyan? Rolls Royce but with beautiful wife. Tapos nakalagay multi-billionaire, Aba, nakalagay dyan. mayabang after Blue Ribbon. Ang totoo lang dyan, Notebook, Mr. Chair, iba. maganda lang yung asawa ko. Ganyan ako maglagay ng notes, Sister L. Ayan. So, Ayan na yung kodigo. danda, baka mapunit mo yan. Yan ay ipapa-frame mo. Pagka hindi walang update ang presidente sa kanyang SONA, ayan, ipapasirox ko ito. Ayan, ipapadala ko sa Malacanang. Yan, Ito na ang latest. Pasensya naman ng Milky Raymond Let Narciso, ha? Ayan, ayaw nating napapahiya ang presidente. Ayan. Kaya dapat Mr. President, may yung mga graphbusters po ninyo, ha? Mga graphbusters, take the cue from the president. Yes. Pinakita ng presidente yan, ba't di nyo pa inaaksyonan? Ba't inuunan si Marcoleta at saka si Jinggoy? Ayan. At saka yung si Mike Defensor. Ito, 1 taon na. Diyos ko, walang nangyayari. Nag-anniversary na yan. Samantalang ilang buwan lang itong si Marcoleta sa Jinggoy. Ang bilis. Kulong ka agad. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Pero hindi naman namin sinasabing wala silang kasalanan. Nasa sandigan na yan, di ba? Kuya nga Justice Henry Gito. Ayan. Yung parang nagiging parang selective lang minsan Ayan, yung batas. Kaya di masabing, di mo masisisi masabing, selective justice. Yes, oo. Ang Pangulong Marcos, dadala ang mga nasugatan sa insidente sa Ayungin, Seoul. Let Narciso, please come in, Miss Let. Miss Let, Lakay, Sister Ellie, narinig mo yung binanggit binasa ni Let, ha? Ayan. Sino si Let? Si Sister L, ayan. Nire-remind lang natin ang presidente, baka mamaya, siyempre, binanggit niya ito sa SONA, kailangan may update siya sa kanyang susunod na SONA sa Lunes. Di ba? Lakay. Aabangan natin yan. Noted. Ayan, noted. Sabi, oo. Pero sabi mo kay Mga yan. pero sabi mo kay Sec Dave Gomez, ha, naka 1 point na siya, ha? Ayan. Ganun po sa CA Mahabe. Alam sa commissioner appointment, Sister L, ma-adlib ko lang, ha? Miss Let, ayan. Bago isa lang po isang cabinet member o kaya mapopromote ng mga official, colonel, general dyan o kaya ambassador, matindi po ang background checking ng mga members ng CA. May mga staff silang parang taga-NBI din. Ayan. May mga background checking. Ayan. Okay, proceed. Miss Let, saan ang presidente ngayon? Oo, lilipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Palawan para personal na kumustahin ang mga sugatang sundalo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Westcom Headquarters sa Puerto Princesa City. Kabila sa dadalawin ng Pangulo ang 2 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa komprontasyon malapit sa BRP Sierra Madre Outpost sa Ayungin Shoal. Isa sa kanila ang nagtamo ng matinding sugat sa ulo, makaraang hampasin ng kahoy na bato ng miyembro ng China Coast Guard. Pero bago yan ay pangunahan una ng Pangulo ang pagbubukas ng Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aborlan. Ito ang itinuturing na pinakamalaking dam sa Palawan na may kapasidad na halos 3 million cubic meter. Target nitong mapatubigan ang higit 1,000 ektaryang sakahan at inaasang pakikinabangan ng higit 400 miyembro ng Ibato-Iraan Farmers Irrigation Association.
Kasabay nito ay mamimigay rin ng ayuda si Pangulong Marcos sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program na gagawin sa Puerto Princesa City. Lakay? Let na kaninong project yung dam? Baka mamaya parang yung dam sa Batanes, ha? Dam to nowhere, ha? Kaninong project yan? Ayan, at magkano yung project na yan? Ha? Yan ba ay gawa na o ground breaking pa lang yan? Inauguration na, Lakay. Inauguration, so that means bubuksan na. Lakay. Operational na, ayan. Kasi sabi na aking bubit, ayaw na ng presidente ng groundbreaking eh. Ano ito, Lakay? Gusto tapos na, ayan. Kasi pa yung kadalasan yung groundbreaking di natatapos eh. Ayan. Proyekto ito ng NIA, Lakay. Ang budget nito 886 million pesos. Ayan. At total nandiyan na sa Palawan ang presidente, sana mag-brown out. Para makita ng presidente tulad sa Siquijor, ayan, para baka ma-special mention din sa SONA, ha? Tourist attraction at tourist destination niya ng Palawan. Pagkatapos kukuti-kutitap ang kuryente diyan, parang Christmas light, Christmas tree. So abangan natin, Lakay. Yan, dahil nakaraan binanggit niya yung sa Siquijor, naayos yung sa Siquijor. So baka pwede yung iba pa rin. Ayan, nakita ko ulit itong video, parang nagfe-fencing lang sila. Lang pero matindi. Anyway, malungkot ngayon ang nangyari. Anong sabi ni Secretary Rubio? Lakay, yung meeting kahapon ni Pangulong Marcos kay Rubio ay patungkol pa rin sa patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng US. Ayan, pagka ganitong sitwasyon, tutulungan ba ni Uncle Sam, ang kanilang Brown Brothers? DFA ang makakasagot niyan, Lakay. Yung mga ganyan, Yung secretary naman DFA, di na-interview. Pangalan nun. Para masungit. Si Secretary Tess Lazaro. Para masungit, ha? Okay, so, aside sa pagpunta ng Pangulong Marcos sa Palawan, ano pa ang schedule niya ngayon? So far yan, Lakay, kasi hanggang hapon siya doon. Hapon siya bibisita doon sa mga nasugatan. Umaga yung sa irrigation at bigayan ng ayuda. Ayan. Mabigay din ba ng 20 pesos na bigas? Ay, congratulations nga pala kay kay Secretary Kiko Chulaurel, ha? Abay, umabot pala ng ilang bilyon yung nabenta ng gobyerno, ha? Kahit nasabing mura, 20 pesos lamang ang bentahan ng bigas. Abay, naka ilang bilyon yung nabenta, ha? Ayan, 4 na bilyon. Ayan. Ang galing din pala magtinda ng bigas ng Secretary Kiko Chulaurel. Nationwide na kasi daw, Lakay. Etneb lang yan. Pero umabot ng ilang bilyon, 2 bilyon. Lakay, no? Kasi higit 12 million beneficiaries na daw yung ayun, 4 billion. Ayan. Kaya lang next time, Secretary Kiko, sana all. Kasi ang nabigyan lang yung mga yung mga senior citizens, PWDs, single parents, ganyan. 4Ps, yan. Okay, nga ron. Teka, kailan ang practice ng presidente ng SONA? Lunes na yan. Ito yung practice, Lakay. Hindi pa lang tayo nabibigyan ng picture kung paano ba siya nagpa-practice. Pero nag-practice na siya, Miss Let. Oo, sinabi naman na tuloy-tuloy yung pagpa-practice ni President. Pero yung sa House, wala pa Sa ngayon, wala pang. Siyempre, practice sa Malacanang yan. Ang audience yan, cabinet members. Basahin yung kanyang speech para may mga kailangang i-edit. Tsaka yung kailan yung post para pumalakpak. Ayan, mga ganun. Yung mga cue. Ayan, kailan may director dyan. Ayan. Naalala ko nung time ni Erap, ang taga ko dyan si Atty. Jimmy Policarpio. Atty. Jimmy, good morning. Ayan, di ba? Kailangan may conductor dyan. Ayan, kailangan na maraming applause. lang daw, Lakay, ang magdidirect ng SONA at ang aawit ng
pambansang awit ay PCSO Coral. Oh, PCS Coral. Marami palang marami palang singer diyan sa PCSO. Kaya pala minsan itong si GML Robles at si Judge Felix Reyes, ayan, nakita ko sa videoke, videoke ba rin, nagpa-practice palang kumanta doon. Okay, proceed. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Latest mula sa Senado, Your Honor. Ito naman ang issue ng flood control, hindi matatabunan ng impeachment trial. Ayon po yan kay Senator J.V. Ejercito. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor pinawin ni Senador J.B. Ejercito bilang Senior Deputy Majority Leader at Chairman ng Senate Committee on Finance ang mga pangamba na hindi na ipupursigi ang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ejercito, hindi totoo ang mga paratang na ginagamit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang pagtakpan ng issue ng flood control dahil hindi pa tapos ang investigasyon at sisiguraduhin nilang maipagpatuloy ito. Diin ng senador, wala dapat makalusot sa paglustay ng pera ng taong bayan. Sabi ni Ejercito, kahit na may impeachment trial ay hindi dapat maapektuhan ng ibang trabaho ng Senado, gaya ng may investigasyon sa mga anomalya sa flood control at pagtalakay sa 2027 national budget kapag naisumiti na ito mula sa Department of Budget and Management. Dahil hindi maaring maisantabi ang issue ng paghanap ng accountability at may sulong ang maayos na pamamahala, kampante ang senador na mapanagot din ang iba pang mga sangkot sa flood control gaya ng mga contractors o mga congressmen na contractors ng mga substandard at ghost projects dahil batay sa naunang pahayag ng ombudsman ay hindi bababa sa 8 contractors ang susunod nilang kakasuhan kaugnay ng flood control projects. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ejercito na gagawing transparent at accountable ang proseso ng budget. Hindi dapat manakaw ang mga pondong ilalaan sa mga malagang proyekto kasama ng mga flood control habang nalulunod sa baha ang marami sa ating mga kababayan. Sabi ni Ejercito, naintindihan ito ang galit at pagkadismay ng ating mga kababayan, kaya't mas lalo nitong paigtiin ang pagbabantay sa pondo ng bayan. Para sa senador, kailangan maibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng isang budget na tapat, malinaw at walang puwang ang korupsyon. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Senator JB, sama kami ng 10 dyan. Ayan, kasi nakalungkot, Senator JB, so na pa ito ng Presidente Digong noong 2020. Biro mo, 6 years na pala. Wala pa nangyayari sa mga binanggit niyang involved sa korupsyon. Congressman Eric Yap, CIS party list, legislative caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned. Oh, anyari yan. Ito pa. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, alleged ghost projects in the district. Ghost project? Paano pala Digong? Marami rin pala mga ghost project noon, ano? Wala rin nangyari. Ayan. Kaya tuloy nakalungkot, mahabigan. Kaya tuloy, ang daming mahirap. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hay, naku, dumako na tayo sa anong sabi mo, Dong, sa mga nangyayari ngayon. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Ay, buhay talaga, Dong. Bayan. Report mo na sa Kongreso, Sister L. House Speaker Faustino D. III, pinangunahan naman ang final SONA run-through. RH12, Milky Rigunan man ng Milky. Lakay at Sister L, pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang final run-through sa inspection sa plenary hall. Pudyat ito ng kahandaan ng Kamara para sa gaganaping ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon kay D, mahalagang araw na ito hindi lamang para sa pamahalaan kundi sa bawat Pilipino dahil ito ang pagkakataong magbigay ang Pangulo ng ulat sa kalagayan ng bansa at direksyon na ating tatahakin. Inalarawan ni D ang 2026 SONA bilang simple but dignified. Kinumpirma din ni House Secretary General Cheloy Garafil.
All set na ang preparasyon at ang pagtutuon ng pansin ay ang logistical concerns gaya ng seating arrangements for dignitaries at viewing rooms for guests na hindi na pwede ma-accommodate sa loob ng plenary hall. Ilan sa pagbabago sa House Complex ay ang second at third floors sa main building, pag-upgrade ng hallways at common areas at ang pagtatayo ng alfresco lounges para naman sa mga taga-kamara at mga bisita. Kasama rin sa contingency measures ay pagtatalaga ng 30 medical personnel mula sa House Medical and Dental Service at 4 na pribadong ospital. Ang additional responders ay mula naman sa Department of Health, local government units, Bureau of Fire Protection at ang Philippine National Police bilang standby sa anumang emergency. Ako si Milcred Ilki. Gulat para yan sakay. Sinong caterer ng prosecution panel sa Senado impeachment trial, impeachment court? Wala lakay. Wala? Oo, wala. Oo, kumpara doon, ay binabanggit siguro yung sulat ni VP Sara na President Wing Gatchalian. Alam. Tanong namin kagabi yung mga miyembro ng prosecution, of course, kagabi sa presser si Congresswoman Jervie Luisto, sa pribadong prosecutor naman, Attorney Lorna Capunan at syempre DS Deputy Speaker Janet Garin. Ang sabi ni Congresswoman Janet Garin, it's so funny. Kasi ikaw ay isang bisita, kinukumpara niya, bisita tayo sa Senado, tapos magdidemand ng kung ano-ano. Kung makikita mo yung listahan doon, Sister Ella at Lakay, ang sinasabi nila yung catering ay dapat magmumula sa kanila, pero ang bayad mula sa Senado. Okay, nga Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat, Lakay at Sister El. Ako si Milky Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Di ba dapat sagot na ng Senado yan impeachment court. Di ba pag kami mga bisita dyan ang nagpapamerienda Senado, ayan. Akala ko sagot na yan ng Gatchalian lechon catering. Ayan. Daming. Baka ma-high blood sila Lakay. Ganon. Pero sandali lamang at babati mo tayo na happy birthday kay Dr. Francisca Kikay Tamayo. Aba, ang dating dean ng Isabela State University. Uy, good morning nga para sa mga taga yung mga pumasyal dito habang na-commercial tayo. Cavite State University, Lakay. Ayan, good morning Kabsu. po. Ayan sa mga professors ng Cavite State University, lalo na sa Department ng Mass Communication at Journalism. Yes, Ayan. Maraming salamat po. At may dala pa tayong produkto ng Cavite State University rito. Si Yuel tsaka si Jerry. Akala ko taga St. Paul ang mga ito. Happy birthday, Dr. Francisca Kikay Tamayo ng Luna Isabela, former dean ng Isabela State University, mula kay Konsehal Marbacanina Antipolo. Happy birthday pa kay Mr. Steve Esteban ng PMA Sandigan 82 at kay paring Vic De Leon Lima ng D1 Radio. Ayan. Kahit na taga-ibang radyo yan, binabati po namin. Ayan. Sa DCMM, binati na pala Peter Musngi. Binanggit niya Peter, kahapon. kahapon ba yan? Parang kasi mayroon silang pinag-uusapan, tapos nabanggit yung word na kauna-unahan. Kaya sabi ni Sir Peter Musngi, sabi niya, hindi, DZRH yan. Kauna-unahan. Buti na sa DCM, hindi bawal magbanggit ng kalabang estasyon. Sa Double B, bawal. Architect Liloy Gatdula, happy birthday ng Candelaria, Quezon. Binabati ni Erwin Makatangay at advance happy birthday kay Kuyang General James Brillantes ng San Miguel Beer. May talaga naman may pa-breakfast ba si bukas? Ayan. Happy birthday kung meron Kuyang James, di namin tatanggihan yan. Ayan. Happy birthday, sir. Ayan, may have more birthdays to come, more good health and more blessing. Happy birthday din kay Joel Consing Jr., ang batiin natin ito President and CEO ng Maharlika Investment Corporation. Oy, Mr. Consing, anya rin ang punto ng Maharlika, baka nagkalimutan na. Ayan, pagbati mo na kay Gladys Santarita ng MIC. Ayan, Maharlika Investment Corporation. Kumusta na ang pera natin dyan, Wala tayong update, Anyway, happy birthday, bossing Joel Consing Jr. At ipinapaalam po sa mga kamag-anakan, kakilat, kakaibigan ni Porfirio Caporong Cruz
ay sinundo na po ni Lord sa edad na 85. Nakaburo po ang kanyang labi sa kanyang tahanan sa Barangay Poblacion, Santa Maria, Bulacan. Aba, best friend at kumpadre pa ni Apo Kong Ador Pleito, ha? At ipinaparinig po ng pamilya ni Kong Pleito ang kanyang pakiramay sa pamilya ni Ka Porong. Our condolences po at ganoon din sa mga kaibigan, kamag-anakan ni dating board member ng Rizal at dating konsal ng Angono si Engineer Roman Reyes Jr. ay sinundo na rin po ni Lord noong July 18 at ang libing po ay sa Linggo, July 26 sa Sympathy Memorial Park sa Angono, Rizal. Our condolences po. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:56. Number ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila, wala silang Merry Christmas, before Christmas makukulong na sila. Daming bayan. Ay, sabali mo tapo. Ay, buhay-buhay. Oy, yung bagyo ha, ayan, abay, ilang lugar yung signal number 1 ngayon, Jeric, ha? Dahil sa bagyong Quiapo, ayan, iba yung spelling ng Quiapo, ano? K. Di ba Q dapat yan? Quiapo, ayan. Tropical Depression Quiapo, ayan. Maglalandfall daw sa Cagayan. Ingat po yung mga kailian natin dyan sa Cagayan. At not guilty ang plea naman ni Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa kasong plunder kahapon. Daming bayan. Corporation ISO certified. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa.